Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, na mainit na naman itong pag-uusapan natin. Senator Lacson, sunog ang yabang ni Boy Simangot. Marcoleta, bastos pala, galit at pikunin. Matapos nilantad ni Senador Lacson na halos lahat ng senador sa panahon ni Escudero ay may insersyon, lalo na ang grupong Duterte. Abay Marcoleta, binaha naman ngayon ng batikos matapos nabuking ang kanyang asawa na may koneksyon pala sa mga diskaya. Samantala, todo depensa ngayon ang mag-amang Marcoleta na halos galit, pikon at halatang bastos di umano si Senador Marcoleta na hinahamon pa sa Senator Lacson. Kaya naman binira ang yabang ni Senador Simangot. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike mo nating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan bago natin pumunta doon sa talagang todo-todo depensa itong si Marcoleta at huling-huli ni Senator Lacson yung talagang Boy Simangot na talagang sunog yung yabang dito. Ito muna mga kaibigan. Konektado ang asawa ni Sergio Dante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa board of directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Yun lang. Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Kaya ba ginagawa ngayon ni Senador Marcoleta sa umpisa pa lang na gusto niyang gawing agad na state witness ang mga diskaya? May pinoproteksyonan pala siya. Well, nagtatanong lang tayo mga kaibigan. Ngayon naman mga kaibigan, ano ang sagot dito ng Malacanang? Lalong-lalo na sa panig nila President Marcos, itong nabalitaan nila. Nakabalbala ng pamilya Marcoleta na mayroon palang koneksyon sa mga diskaya. Ay nako talaga. Tungkol po dun sa napaulat na related daw yung asawa ni Senator Marcoleta sa insurer po ng contractors band ng Diskaya couple. Sa tingin niyo po ba ay meron pong tinatawag na conflict of interest at ano po kaya ang epekto nito sa pagiging miyembro niya ng Senate Blue Ribbon Committee? Siguro po ang mas magandang makakasagot po niyan ay walang iba kundi si Senator Marcoleta. Hindi po natin batid kung ano ang lalim po ng sinasabing koneksyon ng asawa po ni Senator Marcoleta sa nasabing insurance company at kung gaano rin kalalim ang sinasabing relasyon niya sa mga diskaya. So hayaan na lang po natin si Senator Marcoleta ang magsabi kung may conflict of interest o wala. Thank you po. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, hayaan natin si Marcoleta magpaliwanag, di ba? Kasi nakikita naman natin yung totoong aksyon yung galawan ni Marcoleta, lalong-lalo na nung siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam naman nating lahat ito mga kaibigan, di ba, na itong si Marcoleta, abay, gigil na gigil. Gustong-gusto niya, forthwith na gawing state witness ang mga diskaya. Kaya naman mga kaibigan, syempre kaliwat kanan yung media ngayon na tanungin itong si Marcoleta. Pero mga kaibigan, itong si Marcoleta mukhang talagang pikunin talaga. Ano yung feeling guilty? Matindi mga kaibigan, lalo na dito. Eto.
Pero Ganyan nakarumi. hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaction dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino di distansya? Ikaw. Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Bakit? Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin. Hindi Ano ba pinag-uusapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa nyo yun Nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba magtatanong ka lang? Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Wala daw. Tanga. Oh! Inabot ko pa yun, Sen. Ayun mga kababayan, kaya trending ngayon itong si Marcoleta dahil nga dyan sa kanyang pag-uugali na yan. May attitude talaga, no? Tanga daw. Di ba? Pikunin Oo, tinatanong ka lang 'Di ba? Ba't di mo na lang sagutin kasi? 'Di ba? May sinasabi sila tungkol sa delikadesa. Lagi naman lang sinasabi yan ng lahat Kasi nakakahalata na ang mga kababayan natin na talaga namang pinoproteksyonan mo itong mga diskaya. Yan yung nakikita namin. Kaya nga tinatanong ka lang tapos ganito sasabihin mong tanga. Kaya kasi nasabihan ng mga kababayan natin na napakayabang mo talaga. Oo. Ay nako talaga, tandaan mo. Yung mga taong yan, kami, pinapasahod ka namin. Kaya wag kang ganun. Wag ka namang pikunin. Ay nako, sasabihin mong tanga. Talaga ba? Ay nako. Kaya naman mga kaibigan, huling-huli talaga ni Senator Lacson yung mga pagiging pikon nitong si Marcoleta. Lalong-lalo na ito mga kaibigan, yung talagang ipinupush itinutulak ni Marcoleta talaga na gusto niyang bigyan ng panahon, oras at magkaroon ng pagdinig doon kay Orly, yung kanyang bitbit na testigo, 'di ba? Sinabi ng abogado na peke yung kanyang notaryo. Aba mga kaibigan, gustong-gusto talaga niya magkaroon ng pagdinig na yan. Ngayon naman mga kaibigan, talagang lalong napipikon itong si Marcoleta dahil nga po dito. Patong-patong na yung sakit ng ulo ni Marcoleta Kasi nga yung pinagpipilitan ngayon ni Marcoleta na gusto sana niyang magkaroon ng hearing patungkol nga dito sa kanyang testigo na si Gutesa. Ngayon ang sabi ni Senator Lacson, hayaan na yan. Wala nang kwenta yan Meron namang Manila RTC na maaring mag-imbestiga, silipin kung fake talaga yung ginawa ni Gutesa. Pero alam niyo mga kaibigan, kung ano yung sinasabi ngayon ni Marcoleta, eto. Yung mga bayaran channels yan mga bayaran media. Ano po masasabi niyo doon, sir? Opo, go ahead. Lahat na lang hahanapin ng mga taong yan para siraan lang ako. Sapagkat nakikita naman ninyo, ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yun lang isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat, takot na takot. Sino ba yun? Ba't di mo nalang banggitin? Total matapang ka naman di ba Marcoleta? Sino ba yun? Sino? Si Romualdez? Sino? Si Zaldico? O si Pangulong Marcos? Yung ba yun? Ba't di mo nalang banggitin kasi yung sinasabi ng kababayan natin na talagang magnanakaw? Di ba? Yung amo mo. Ay nako talaga yan, ganyan sila ngayon kapag congressmen dapat napatawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. Yan mga kababayan. Talagang nililiis niya Tapos na yung usapan na yan, Marcoleta di ba? Nag-uusap na kayo ni Senator Lacson, parliamentary courtesy. Tsaka napaka-double standard mo naman ata. Ikaw nga, gamit na gamit mo yan di ba? Yung parliamentary courtesy na yan. Yung parliamentary courtesy nung panahon na budget hearing sa Quadcom ng amo mong si Sara Duterte, di ba? Gamit na gamit mo yan parliamentary courtesy. Tapos ngayon, parang ang dating binabarubal mo yung rason ni Senador Lacson na sinasabi mo na ayaw niyang ipatawag si Zaldico at yung mga congressman. Ay nako talaga. Sino kay sinungaling ngayon?
Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siya ang may-ari ng signature halimbawa? Aha. Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness sa magitan ng notaryo. Umarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumilid. Walang ya talaga mga kaibigan, no? Oo. Tara, sagutin natin yan. Ito na nga, 'di ba? Pinapaubaya na nga na Senator Lacson sa Manila RTC. Yung kaso o yung issue ni Gutesa tungkol sa notaryo. Ngayon naman mga kaibigan, yung regarding naman dyan kay Gutesa, hindi daw tayo believe. Anong gusto mo, bumilib kami sa bit-bit mo? Paano kami bibilib dyan? Sige nga, umpisa pa lang. Nagsisinungaling na. So paano pa kami maniniwala sa mga sinasabi niya pa na lahat, sa mga susunod pa? Kasi ang binabanggit nila mga kaibigan, lalo na to, si Senador Marcoleta, wala daw kwenta yung notaryo. Oo, wala na. Nakapag-take out naman daw siya. Sige na, yun na yun. Wala namang problema dun eh. Hindi naman yun yung pinipilit namin. Kaya ayaw namin dyan kay Gutesa at binabatikos namin, sinungaling nga eh. Bakit ba ikaw? Ba't di ka nagagalit dyan kay Gutesa? Ay nako talaga. Kaya kasi nasabihan na protektor. Ay nako, direktor. Tatanong nga eh. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun pwede na yun eh. Yun na nga. Ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung kredibilidad ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. Ipakikita ko sa kanila. Wow. Kung tawagin niya lamang, tayo niyang tawagin. Siya ang naglihis nun di ba? Di ba mga kaibigan, talagang siya yung nagpipilit na magkaroon ng usapin o pagdinig patungkol dyan sa notaryo na yan ni Gutesa. Paulit-ulit na lang na sinasabi ni Senator Lacson meron ng Manila RTC nakahawak dyan sa issue ni Gutesa, dyan sa notaryo. Tapos sinasabi mo na si Senator Lacson yung naglilihis. Mukhang mali ata Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Sino nagpasimula? Hindi ba siya? Kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin na nagsabi nalilisya na, sabing gano'n Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Pinakamatapang daw. Ay nako talaga, pinakamatapang ba yun? Si Gutesa, baka pinakasinungaling. May testigo bang gano'n? Umpisa pa lang, sinungaling na. Tapos galit na galit kayo pag dinidiscredit namin. Matindi din no? Walang problema sa akin yon. Wala pala Ang taong bayan matalino. Lahat naman. ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganoon i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala dyan sa pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Ay nako talaga itong si Senador Marcoleta. Unang-una, mas marami ang hindi naniniwala nung ikaw yung chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung usapan lang dyan sa social media. Kita naman sa nangyari nung September 21. Kita naman kung ano yung sinisigaw ng taong bayan, di ba? Panagutin itong mga korap. Hindi yung pauwiin yung tatay ninyo na si Digong. Tapos pag-resignin si PBBM. Hindi ganon. Tapos lagi niyang sinasabi mga kaibigan na takot daw itong si Senador Lacson na pangalanan yung mga korap. Lang yan mga kaibigan, sino ba yung mga sangkot ngayon dyan? Hindi ba mga katropa mo?
kasama mo sa minority bloc, mga alipores ni Duterte? O, hindi ba sila yung mga kasama mo? Sila yung mga bumoto na ibasura yung impeachment ni Sara Duterte. O, tapos sasabihin mo ngayon, si Senator Lacson, yung nagiging protector? Iba ka din no? Kaya naman mga kaibigan, matindi rin yung naging komento dito ng mga kababayan natin sa social media dito nga sa mga ginagawa ngayon ni Senator Marcoleta. At syempre yung pagkakadawit ng kanyang may bahay na si Edna. Oo, matindi talaga. Amoy na amoy diskaya. Well, eto mga kaibigan, puro mga pansarili lamang ang iniisip ninyo. Tumingin naman kayo sa mga bumoto sa inyo na nasa laylayan. Kaya pala nung kampanya, yung tangi ng mukha ni Marcoleta ang tarpaulin sa mga stronghold branches. Booking no? Ay nako. Hahanap talaga ng butas samantalang yung maliwanag pa sa sikat ng araw kung sinong may pinagtatakpan. Alam na dis. Kwento mo yan oh. Totoo naman, kwento mo yan Marcoleta. So malamang bida ka dyan. There's no direct link but has indirect link. Well mga kaibigan, sabi nga ng mag-amang Marcoleta, wala daw kinalaman dyan si Edna Marcoleta. Hindi naman daw siya stakeholders, di ba? Wala naman daw siyang kinalaman dyan pagdating sa usapin sa pagpaplano, desisyon tungkol sa issue pagdating sa pera. So sinasabi nga natin, anong tawag dyan? Kay Edna, dekorasyon ng kumpanya. Swerte ng mga diskaya na magnanakaw, senador pa, abogado nila. Ay nako, matindi talaga. Ay nako mga kaibigan, ang dami talagang kaganapan ngayon sa mundo ng ating politika, lalong-lalo na ito. At syempre, kung sinasabi ni Marcoleta na itong si Senator Lacson po, yung nagliliis dito, labo mga kaibigan. Alam naman natin, unang-una si Senador Lacson nga yung nagsabi, di ba, na halos lahat ng mga senador nung panahon ni Escudero ay nakakuha ng insertion. Tignan nyo mga kaibigan, yan ang tunay, walang pinagtatakpan, di ba? Tandaan natin, kasama niya sa majority block yan. Yung mga kasamahan niya dyan ay nag-insert din. Pero hindi naman niya sinasabi na mayroong kabalbalan na nangyari dyan. Hindi porket nag-insert ka na, illegal na yan, di ba? Kaya nga tinatanong kung saan ba napunta? Tama ba yung pinagkagastusan dyan? Ang tanong, ikaw ba Marcoleta, kaya mo bang gawin yon? So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.